Hello po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay auno ng Marso, March 1, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay mga 6:30 na ng umaga, Friday at medyo makulimlim din. Nais ko lang pong mag-vlog patungkol dito sa narinig ko kahapon at marami ang tatalakay nito. Kay Action Man ako kumuha. Opo, mamaya ipaparinig ko. Maikli lang pero yun ang tatalakayin ko ngayon. Itong si Kibuloy na noon ay sinasabi niya na siya ay appointed son of God ay parang na-redefine niya kung ano yon o pinaliwanag niya pero na-dilute. Opo, o na-water down. Opo, at ini-expect ko na po yan. Noon pa, ini-expect ko na yan. Kasi nga ay alam ko naman na wala namang ganun na kasulat eh. Wala eh. Pinag-aralan ko po ang Biblia, walang ganun. Ang ginawa lang niya ay pinaghalo-halo niya. Kinuha niya yung isang salita doon sa isang verse, kinuha din niya yung isang salita doon sa isang verse. At pinagsama niya, kaya natatag yang appointed son of God. Yan po ang ipapaliwanag ko ngayon. Pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin yung yung mga first batch ng dumadaming subscriber. Actually ito pala ay kuwan na ito yung pinaghati ko na sila yung add at saka even. Opo. Ito po sila salamat po ng marami sa inyong lahat po sila Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Ribrager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Salan, Elenita Scripture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bamber D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Andres Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat.
Nang dahil po sa inyo ay ako ay inspirado na mag-vlog. Araw-araw po ito, from 6:30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na panoorin natin. Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dam Diyos Journey, Kakamping at ang Batas with Attorney Claire Castro. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na mga totoo yung binablog nila at para sa ikabubuti po ng bayan. O sige po at punta na po tayo sa ating topic. Ang title ko po ay Quiboloy Redefine His Appointed Son. Ayan po. Siyempre, ini-expect ko na nga yan. Kanina, sinabi ko na, expected ko na yan. Kasi ganyan talaga eh. Hahanap sila ng explanation na kung saan ay kung kini-question na sila o kaya ay marami nang natututo o nai-inform, ayan po ang magiging palusot nila. Na yun nga ay pwede naman eh. Pero kung pag-aralan mo talaga ang Biblia ay hindi po pwede. Opo. Itong tatawagin na natin na palusot ni Quiboloy. Opo. At ito siguro panoorin lang muna natin ano ang sinasabi niya ngayon? Para, kasi kumisan nalilimutan ko po eh. Ito po ay yung aking palaging tinatanong sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Quiboloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw mayroong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo. O tama ba yung term? Tayong lahat daw appointed son. Ang pagkakaalam ko, anak tayo anak lang tayo ng Diyos dito sa mundo. Oo, hindi tayo appointed. Kasi yung appointed. Ayan po, pati nga si Action Man nalilito na rin, hindi ba? Kasi ang sabi na niya ngayon ni Quiboloy ay lahat tayo ay appointed son of God. Yun na ang claim niya ngayon. In general, tayo ay sons of God. In general, sabi niya, ayan na, pinapasok na niya eh. Hindi ba? Tapos, dinagdagan niya ng appointed. Kasi sa Biblia, marami rin ganyan eh, na appointed eh. At yan ang tatalakayin ko. Pero one more time po, na pakinggan po natin. At ako ay nagpapasalamat dito kay Action Man. Kasi nga, talagang magaling magpaliwanag ito eh. Opo, magaling. At dito ko nga kinuha yung video clip. Ito po, panoorin po natin muli para maintindihan po natin ayan po. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve niyo yun, malaman niyo kung nasaan ako.
Pagka na-solve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayo 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung aking palaging tinatanong sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ko bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw mayroong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, O tama ba yung term? Tayong lahat daw appointed son. Ang pagkakalam ko, anak tayo ng... Ayan po, napakinggan nyo po, hindi ba? Tayong lahat, sabi niya, is appointed son of God. Kailan niya sinasabi yan? Ay ngayon na lang. Pero noon ang sinasabi niya ay siya ay appointed son of God. Opo. At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Na diluted na niya eh. Opo. O parang wina-water down niya yung statement niya dati. Kasi nga, nabubuko na siya eh. Opo. O sige, balikan na natin yung kwan. Kasi may nakalaan po ako ng mga verse dito. Patungkol nga dito. O ayan po. Ulitin ko ang kiniklaim niya noon ay appointed son of God daw siya. Pero ngayon ay parang sinasama na niya tayo, hindi ba? O ganun po yan eh. Ngayon sa nabubuko na siya o nagigipit na siya ay kasama na tayo, hindi ba? Tayo daw ay appointed son of God. Ay hindi po, wala po nakasulat na ganyan. Wala. Yung combined word na appointed son of God, wala pong ganyan. Opo, yan ay kwan lang yan, pagmamalabis o pagmamataas o mapangahas ang tawag dyan. Mapangahas na mag-declare ka ng ganyan na ako ang appointed son of God o tayo ay appointed son of God. Pero pwede rin dahil nga ay dadaanin niya sa mga ibang ibang paliwanag eh. Pero ako ipapaliwanag ko po ito na hindi pwedeng gamitin yan. Pero ay simple ay tao yan eh. Hindi ba? Anything pwede niyang gamitin, tao. Pero kung susuriin mo yan, hindi nga pwede. Ito ha. Naghanap ako po sa Biblia po, naghanap ako at nakita ko nga itong Hebrew 9:27. At ito ang pinakamalapit na pwede mong gamitin, appointed. Ito ang pinakamalapit na hindi mo pwedeng baliwalain ito o ipalit-palit ang mga word. Hindi pwede. Hebrew 9:27. Ito po and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Ayan po nakasulat. Sa sarili ko na lang na kasi hindi ko kabisado ito eh. New King James Version ito eh. Pero yung kabisado ko nga yung Gideon. For it is appointed unto man to die once and then face judgment. Yan po. Hindi ba? Hindi mo pwedeng labanan yan. Sino ang tao ngayon na nabubuhay na sasabihin niya na hindi ako mamamatay? Absolute po ito. Walang kukontra dito. Kasi nga lahat ng tao ay mamamatay. Ayan po. For the living know they are going to die, but the dead know nothing.
they have no more rewards. Under the heat of the sun. Ayan po ang nakasulat. For the living know, they are going to die. Kaya nga ito, valid ito eh. Itong, for it is appointed unto man to die once. Ginamit po ang salitang appointed. Pero appropriate po. Tama yan. At palagay ko, dito niya kinuha yan. Yung appointed. For it is appointed unto man to die once. Minsan lang mamatay. And after that, or then, face judgment. Ayan po hindi ba? Ayan. Sigurado po yan. At wala kang pwedeng baguhin dyan. Naaminado po lahat ang tao dyan. Hindi ba? Ito sa Deuteronomy 16:18. Deuteronomy 16:18. Babasahin ko lang po ay ito na naman ay may appointee. You shall appoint judges and officers in all your gates or in all your territory. Ang ibig sabihin yan, yung nasasakupan mo. You shall appoint. Ayon, ginamit na naman ang appoint, hindi ba? At ang sinabihan po dito ay si Moses. Kasi nahihirapan na siya hindi niya kakayanin You shall appoint judges and officers in all your gates, which the Lord your God gives you. Ayun nga binigyan sila ng lupang pangako po according to your tribes. Ayan. According to your tribes. Yung kwan dyan tribu And they shall judge the people with just judgment or with righteous judgment. Ayan po. Ginamit po ang salitang appoint. Na pwede yan. Hindi ba? Pwede yan. You shall appoint judges and officers in all your territory. Ayan po. Which the Lord your God gives you according to your tribes. May kanya-kanya pa palang tribo yan. Ayan. Kaya, yun nga, tama, appropriate po yung ginamit na appoint. Okay. 2 Timothy chapter 1 verse 11. To which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. Ito po ang sinangsabi ni Paul. At malamang dito niya kinuha ito. Nung sinabi ni Paul na siya ay inappoint ng Diyos, na siya ay maging preacher, siya ay maging apostle, at siya ay maging teacher ng mga hindi Hudyo. Ayan po. Dito niya kinuha yan. Pero, dinagdagan niya ng appointed son. Ngayon sana, kung sinabi niya na appointed siya na preacher, ay pararaanin na natin yan Hindi ba? Pero yung appointed son of God, wala kang makikita na ganyan. Wala. Pero siya claim niya. At ngayon, idinadamay na niya tayo. Hindi ba? Ganun po ang tao na nasusukol nachichik siya. Hindi ba? Humahanap siya ng kasama. Hindi ba? Gusto niya may kasama. Pero dati ay siya lang. Hindi ba? Siya lang ang appointed son of God. Pati nga kaluluwa natin, sabi niya, ay hawak niya Ay, huwag na yon. Ibang topic po yan. Lahat daw ng kaluluwa ay dadaan sa kanya. Ay kinuha niya yung function ni Jesus Christ, hindi ba? No one can come to the Father except through me, sabi niya. No one. Absolute po yun. No one. Ang mga pilosopo naman ay sinasabi pa na hindi naman niya sinabi na siya lang
Ang daan eh. Patungo sa Diyos eh, o patungo doon sa Ama eh. Hindi naman niya sinabi, ay oo nga. Ay, ang sagot ko doon sa kadibati ko dati, ay hindi mo ba kako nabasa yan na no one or nobody, ay absolute na po yan eh. Bakit pa niya sasabihin na ako lang ang daan? Hindi na niya sasabihin yan kako. Absolute na po yan kako. Kung sasabihin niya na ako, walang makakaparoon sa Ama, tapos ako lang ang daan, sabi niya, ay double na yun eh. Doble na eh, hindi ba? Ganon po yan. Ang salita po ng Diyos ay perfect po yan. Opo. Walang deceit. Walang sobra, walang kulang. Eksakto na po yan. Kaya lang ang tao, pag titingnan niya, ay oo nga, bakit hindi niya sinabi na siya lang ang daan? Hindi ba? Pero nga, ay naandun na sa sinabi niya eh. No one, sabi niya eh. Walang makakapunta. Hindi ba? Ay lahat ng tao yan. Absolute po yan. At mas sigurado yun. Mas sigurado po yun. Okay. Ayun na nga doon niya kinuha yan. For which I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. Yan ang sinabi po ni Paul doon sa mga kay Timothy. Kasi nga ay parang kini-question si Paul eh. Opo, yung mga tao kini-question niya, kaya siguro isinulat na yan. Ito sulat niya kay Timothy. Pangalawang sulat kay Timothy. Ayan. Hebrew 5:5. Hebrew 5:5. Kanina, tinalakay na natin na saang kinuha ni Kibuloy yung salitang appointed. Ayan, dyan sa 3 verse na yan. Dyan niya kinuha yan. Pero si Jesus Christ ba ay sinabi ba niya na ako ay appointed son? Walang ganon. Ang nakasulat po sa Biblia ay bigaten. At yung bigaten, ang ibig sabihin niyan ay pinagmulan o father. Ayan siya ang ama. Ganon o ama. O nanggaling sa kanya. Okay. Basahin po natin para maintindihan po natin Hebrew 5:5 at saka itong Psalms 2:7, Acts 13:13, iisa po ito. Iisa yan. Iisa po ang dinidescribe dyan. Si Jesus Christ po ang begotten Son of God. Ayan po. Iisa yan. Pero ang nagsulat ay aywan ko sino nagsulat nitong Hebrew. Hindi pa natin alam Psalms, kung ang nagsulat, si David, si King David. Yung Acts naman, ang nagsulat niyan ay, sino ba? Si Paul din ata ito mga gawa. Opo. Ngayon, ay iisa po ito. Basahin ko lang muna sa Hebrew. So also, Christ did not glorify himself to become high priest. But it was he who said to him, it was he, yung Diyos Ama niya, o yung Diyos, who said to him, na sinabi kay Kristo, you are my son, today I have begotten you. Ayan po ang sinabi Hindi ba? Hindi naman sinabi na I am appointing you. Wala ganun I have begotten you. O sa iba, I have fathered you. Ayun. O ipinanganak niya si Jesus Christ. O yung nga, Father ulitin ko lang you are my son. Yun ang sinabi niya kay Jesus Christ. You are my son. At ang nagsasalita po nito ay kinupyan lang ito nung nagkuha ng Hebrew doon kay David. But it was he who
said to him, dalawa yung dinidescribe dito eh. Yung Diyos Ama at saka si Jesus Christ. It was He, yung Diyos Ama o yung Diyos, who said to him, sino yung him? Si Jesus Christ, you are my son. Today, at may date pa today, I have begotten you. Hindi ba? Ay yung appointment ni Kibuloy, kailan ba nangyari yun? Kailan ba yun? Hindi natin alam eh. Basta sinabi lang niya na siya ay appointed son of God. Ay dito today eh. Hindi ba? Ngayon kanya ay iniluwal kita o ako ay naging ama mo. Today I have begotten you. Very specific po, hindi ba? Ay Kibuloy. Ay kay Kibuloy. Tanungin natin yung mga kanya, yung mga members niya o yung naniniwala sa kanya. Si Duterte, tanungin natin, kailan ito itinalaga? Hindi ba? Ng Diyos. Kailan siya ginawa? Wala naman eh. At saka dapat yan, may mag-witness. Ay ito nga yung Psalms, ang nag-witness ay si David sa Acts. Ito, basahin na lang muna natin sa Psalms, Psalms 2:7. I will declare the decree. Ayan po. The Lord has said to me, you are my son. Today, I have begotten you. Ayan po eh. Alam nyo po, yung mga salita ni David o yung mga sinulat ni David ay parang sinabi din ni Jesus Christ o karamihan doon ay parang propesiya na sasabihin ni Jesus Christ o mangyayari kay Jesus Christ. Ayan po, halos lahat ng sinambit po ni David ay sasambitin ni Jesus Christ. Ganun po yan. You are my son, today I have begotten you. I-declare daw yan ni David na the Lord has said to me, ayun, sinabi ng Diyos sa kanya, ay mahirap intindihin ito. Kasi nga, ganun talaga mahiwaga po ang salita ng Panginoon Pero sa ngayon, naiintindihan na po natin ito kasi nga mayroon na nung Hebrew at saka mayroon na nung Acts. Basahin po natin ang Acts bago natin balikan itong Psalms. Acts 13:33. God has fulfilled this for us, their children, in that He has raised up Jesus. Ayan, maliwanag po hindi ba? May pangalan ng Jesus yan, As it is also written in the second Psalms, you are my son, today I have begotten you. Ayan po, pinapaliwanag na po ng Acts yung sinulat ni David at inulit pa doon sa Hebrew. Puro po ganyan ang nakasulat. Wala po nakasulat na today I have appointed you. Hindi ba? Wala Puro I have begotten you. Ngayon, ay sige, balikan natin yung balikan natin yung sinasabi ni Kibuloy na siya ay appointed son. Pinaghalo-halo niya kasi ang nakasulat po ay mag-a-appoint lang ng mga judges o mga preacher o mga apostle. Kinuha niya yon at hinalo niya dito sa today I have begotten you. Siya na rin. Ganun po yan At ganun po manloko ang mga ibang pastor. Ganun po ang panluloko nila. Mini-mix nila. Kaya kung mahina-hina ka, kung hindi ka nagbabasa, ay madadalakan nila. Ayan po. At
pinaliwanag ko na kung saan nang galing, ano? Kaya nga, nakakatawa na lang yan eh. Hindi ba? Hindi po, hindi tatagal yang ganyang mga deklarasyon na siya ay appointed son of God. Opo. Walang ganyan. Ang inappoint sa ibang translation ngayon, ang tawag nila diyan ay chosen by God to become apostle, to become propita, hindi ba? To become teacher o to become generous giver. Ayan po, mga gift po kasi yan eh, o itinatalaga, ang ibig sabihin dyan, itinalaga ka po ng Diyos. Opo, ganun ang ibig sabihin yan. Pero, paano kang itatalaga na ikaw ay anak niya? Hindi ganun. Ngayon, pinipilit niya na tayo daw ay appointed son. Lahat tayo. Pinipilit niya. Ayun nga, minimix niya eh. Sa Biblia po, mayroon tayong alam na the peacemaker, yung mga yung naggagawa ng katahimikan shall be called the sons of God. Shall be called. Iba po yung tatawagin lang sila. Iba po yun. Pero yung sasabihin mo na appointed son, iba po yun. Yung tawag, parang palayaw lang yan. Halimbawa, yung isang tao ay magandang lalaki, ang tawag sa kanya si Makisig, hindi ba? Yung isang tao, lumipat ng ibang lugar at napag-alaman na siya ay masipag. Si masipag, ang tawag sa kanya o matapang, ganyan. Palayaw lang po yan, nickname. Kung tatawagin siya ay son of God. Ayan po. Pero, sa Biblia po, ay maaring dito rin niya kinuha. Si Adam ay tinawag na son of God. Tinawag po yan. Nung pinaliwanag doon sa Biblia na ito si Jesus Christ ay anak ni Joseph, si Joseph ay anak ni ganito, hanggang umabot doon. Doon, marami yun, kung ilang generation yan, hanggang umabot doon kay Adam, at si Adam naman kanya ay anak ng Diyos. Pero iba po ang tinatalakay doon. Ang ibig sabihin nun siguro ay nagmula, yung hininga niya ay nagmula sa Diyos. O yung putik ang gumawa nun ay Diyos. Ganun po yan ang tinatalakay doon. Pero kinukuha niya nga na tayo, na peacemaker, ay tatawagin na son of God. Yun, pinaghahalo-halo niya nga Hindi ba? Iyan po, kaya ipipilit niya ngayon na in general, sabi niya, hindi ba? Narinig niyo po, hindi ba? In general, we are the sons of God. Ay tama yun, kasi nga, ay si Adam ay tinawag nga na son of God pero kung lalagyan mo ng appointed, ay iba na po yan. Di ba? Lalo na kung nung una, ang sinasabi mo ay ikaw talaga yon, o ikaw ang susundin, o ikaw ang mali na po yun Kaya nga maraming naluloko na tao. Maraming napapaniwala kasi nga pinagmimix niya po ang mga salita. Hindi ba? Ay kayo na po ang bahala na humatol. Basta ako, pinapaliwanag ko lang po dito. Papaano ang isang tao ay ikurap yung salita. Opo. At kahapon pala, nabanggit ko po hindi ba, yung mga fallen angel kako ay nag-asawa sila ng mga babae. Kung gusto nyo po na i-discuss ko yun, ay isulat nyo po dyan. Kasi nga ay gusto ko sanang i-discuss yan, ay kaya lang ay baka hindi
Pero kung tatanungin nyo ako kung anong nangyari talaga doon, kasi nga ang diniscuss ko kahapon ay you are of your father the devil eh. Isa yan kasi na verse namin na kinukuha na pinag-aralan namin ay yung mga fallen angels. Kaya nasabi ni Jesus Christ yan, ano. Pero ay yun lang ang kung ko doon, ano, na nakalimutan ko kahapon. Ngayon, pero dito ay sigurado ako, niluluko lang ni Kibuloy ang mga tao. Opo, pinagsama niya yung dalawang salita at idinikit niya sa kanya. Ginamit niyang description para sa kanya. O, hindi ba? O sige po, at medyo tayo ay tama na sa oras, ano? Nililimit ko lang ito ng 30 to 40 minutes eh. At pinapanalangin ko po, ano, na sana tayo ay gabayan ng Diyos sa ating pakikinig at bigyan niya tayo ng wisdom at habag, ano, o favor. Dahil sa favor lang, doon tayo maliliwanagan. Opo. Muli ay isang magandang umaga at salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.